Hello guys, welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay may i-review tayong sasakyan. Okay, this is a Mitsubishi Mirage G4. Simulan natin. Alright, so pasok tayo dito sa loob guys. Ayan, so ito yung loob ng ating pong sasakyan. I-wide natin yan. Sorry guys, ayan. Alright, so itong ating G4 guys ay ito yung GLS version, no? Ito yung pinakaunang Mitsubishi Mirage G4 na GLS na version. So when we say GLS, ito po yung top of the line na Mirage. So keyless na siya guys, ayan. So wala siyang susian dito. Alright, so off natin tong sounds and then okay, so ayan, naka central lock lahat siya. Sa GLS nga pala guys, ano siya, naka central lock na lahat ng kanyang pintuan, and then naka power window syempre. Kasi sa GLX guys, yung pinakaunang Mirage na G4 ay hindi siya naka power window dun sa likuran. Pero itong ating Mirage na G4 na GLS, which is naka power window siya guys. Okay, so naka power mirror din siya at the same time. And then on muna natin yung aircon guys para hindi mainit. Okay, ang GLS na Mirage na G4 guys is naka digital aircon yan. Naka digital aircon knob na tayo guys. Hindi katulad nung manual yung ganun iniikot-ikot. Ito naka digital na single tawag na to dyan, yung isang ano lang. Kasi yung dual, di ba, may yung pwede nating ibahin yung kabila tsaka yung lamig ng kabila. Ito naka single lang. Yung climate control yan, naka single climate control. And then naka touchscreen na din to siya guys, yung kanyang original, pero pinalitan na natin siya ng Android na touchscreen. So ang tanong guys, so anong purpose ng vlog natin ngayon? So ang purpose ng vlog natin ngayon guys, if maganda pa rin ba bilhin ang Mitsubishi Mirage GLS G4, yan. Even the hatchback pwede rin, ganon din, same lang din naman sila, yung body lang naman yung naiiba, but we will discuss the G4. So yan, sa 2026, ngayong 2026 yan, okay pa ba bilhin ang Mirage G4? Alright, so ipapakita ko sa inyo yung mga pros and the cons ng coaching ito. So itong coaching ito guys is nabili namin to way back 2023. So 3 taon na rin siya sa amin, but nung 2023 9 years old na rin yung sasakyan, kasi ang year model ng sasakyan na to ay 2014. So nasa almost 12 years old na to ngayong darating na September 2026, kasi September to siya na-release. Alright, so pag-usapan natin yung yung mga na-encounter naming mga issues and concerns sa mga sasakyan na ito guys, no. Yung pinaka main concern namin dito guys sa sasakyan na to is nung nasira yung kanyang radiator fan. Actually hindi naman kami tinirik neto, still we can manage naman yung sasakyan, na itabi pa rin namin, na i-park pa rin namin sa ilalim ng mall. Hindi kami talaga tinirik niya, hindi kami na-overheat ng sasakyan ito, still naitakbo pa rin namin. So ang ginawa namin guys is pinatay na lang namin yung aircon hanggang sa makauwi kami ng bahay na hanggang sa mapalitan namin yung kanyang radiator fan at saka yung radiator fan motor. Yun yung pinaka napalitan namin, na nagkaroon kami ng aberya sa sasakyan ito. Pero hindi kami talaga tinirik ng sasakyan na ito. And then pangalawa, yung kanyang transmission support, engine tsaka transmission support, yun yung mga pinalitan namin. For almost 12 years na nagamit na itong sasakyan na ito. Yes, napalitan namin siya last year 2025 ng mga engine at saka transmission support. Yun yung mga napalitan namin sa sasakyan ito. And then yung kanyang wheel bearing sa harapan, pinalitan namin this year lang.
Dalawa kasi yung kailangan palitan, so medyo malaki yung gastos kasi nga wheel bearing yung sa harapan. So umabot siya ng mga almost 8,000 pesos kasama na yung labor. So yun yung medyo malaki-laki ng konti na gastos namin sa sasakyang ito. And then syempre yung kanyang aircon, ayan, so napalitan na rin namin yung kanyang evaporator, pero yung kanyang tawag nito, yung compressor tsaka yung sa harapan, yung kanyang aircon condenser sa harapan, hindi pa namin napalitan. Kahit yung kanyang radiator hindi pa namin napalitan, guys. Still working condition pa rin yung mga nabanggit, except lang dun talaga sa kanyang evaporator na actually pinapalitan talaga yan every 5 years yung tawag nito, yung aircon evaporator, depende rin na naman sa condition. So when it comes to lamig ng kanyang air condition, malamig, hindi naman siya sobrang lamig na talagang katulad ng mga SUVs kasi meron silang dual aircon ito siyempre single aircon lang, nasarapan yung aircon. Malamig siya, guys, kahit tanghaling tapat, okay naman yung lamig niya. Nakakompensate naman niya, kayang-kaya naman palamigin yung loob ng sasakyan, yung ating sasakyan. So yun yung mga napalitan natin. And of course, syempre nagpalit na tayo ng gulong. Yung syempre pinalitan natin yung mags, bumili tayo ng aftermarket mag wheels, and pati na rin yung gulong. So yan, pinalitan na natin yung gulong. Yung shocks, yung front shocks, yung under chassis sa harapan, wala pa tayong pinapalitan, except lang talaga sa wheel bearing. Sa likuran, guys, okay naman yung kanyang rear shocks, pero pinalitan natin, guys, kasi siyempre nagkakarga tayo nga ng motor dito sa ating pong sasakyan. Dati kasi nagbabayan sell tayo ng motor, so kinakarga natin yung motor dito sa likuran ng sasakyan, pero ngayon hindi na. Pero still ganun pa rin yung gamit natin. Naka KYB tayo, yung coil spring at saka yung kanyang shock absorber, yan pinalitan na natin. And then pati na rin yung under yung tawag na ito, yung pinakailalim, yung tawag na ito, yung kanyang pina-undercoat nga pala natin to, guys. Yun, nung unang bili natin dito, guys, yun, ginastusan na natin agad kasi merong tawag na ito, bulok, medyo may konting bulok dun sa pinakailalim. Yung pina-repair natin, pina-welding natin yung bulok, tapos saka natin pina undercoat. So nasa mga 10,000 din pala yung gastos namin nun, kasi yung undercoating, guys, is around 4,000 yata, or 4,000 mahigit yung undercoating, tapos yung repair dun sa ilalim is umabot din siya ng 5,000 plus sa trusted na dito, repair shop dito sa amin sa Cebu. So ayun, guys, yun lang yung talagang mga major na pinalitan namin dito sa sasakyan ito. Pero yung iba, yung kanyang transmission, yung kanyang tawag nito, yung sa makina, wala. So far in very good condition yung ating makina ng sasakyan ito. Pinakamaganda nito, guys, is yung sobrang tipid, para kang naka small car, o yung para kang naka Wigo, or para kang naka Celerio, or even the Ion, yung consumption ng sasakyang ito. Ang maganda lang kasi nito, guys, is 1.2 yung kanyang makina, malaki na yung makina, may power din siya, pero yung konsumo ng kanyang gasolina is matipid. Yun yung maganda sa sasakyan na to. Kapag gusto mo ng second hand car na medyo galante yung dating at almost lumalaban pa rin sa mga newer car ngayon, maganda tong sasakyan na to kasi still has a good looks. Yung consumption niya, ito yung pinaka talagang dapat nating i-consider, yung kanyang fuel consumption, kasi talagang syempre nagagasolina tayo, lalo na nagmamahal na yung gasolina ngayon. O yung mga cons niya, guys, so far na ma-manage naman natin, wala talagang sobrang pangit sa sasakyan na to. Yung kanyang looks naman, guys, so far sa GLS, naka body kits na siya, meron siyang ducktail sa likod. Ito yung maganda sa GLS na version, tapos naka keyless na siya.
Tapos naka central lock, all power windows, yan, ano siya lahat. Bali tawag na sa kanya na yung magagandang features ng sasakyan ito. Okay, so dito naman tayo sa kanyang prawns. So napakadaming prawns nito guys, yun nabanggit ko na kanina. So especially sa GLS na version no, ng G4. Ayun, na talagang binusog na siya lahat ng magagandang features. And yung makina nito guys, nabanggit ko na rin kanina, 1.2 liter na 3-cylinder, which is matipid, no? Matipid sa gasolina, matipid sa consumption. Pero so far, mini-maintain ko to ng 2 change oil sa 1 taon. So para mas maganda yung makina. So yan lang guys, yan lang yung maintenance nito, change oil lang talaga guys. Yan, kahit ano lang, kahit mga semi-synthetic, pwede na rin yun. So ano pa ba? Maganda sasakyan ito. Ito, syempre meron siyang airbags. Yan, okay na rin yung safety niya. Meron siyang airbags dito. Meron din siyang airbags dito sa passenger. Ayan. And then maganda rin yung space din sa likuran nitong, ayan. Alright, sorry. Yan. So malaki yung kanyang space compare sa hatchbacks guys. Hatchback na maliit yung kanyang space dito, yung room yan sa second row, kasi meron din kaming Mirage dati na hatchback pero masyadong maliit yung room dun sa second row, at saka napakalaki ng kanyang storage sa kanyang sa likuran, no, kasi meron nga siyang yung ito sedan type siya guys. Yan, so para talaga siyang it's a mid size na sedan, no. Marami kang makakarga doon sa likuran, and then at the same time pwede mo siyang i-upgrade itong sa sasakyan nito. So far yung mga na-upgrade namin nito guys is itong kanyang infotainment. Yan, ito 2,000 pesos lang to mahigit sa Shopee. Ito yung kanyang dashcam, it's 2,000 pesos mahigit lang. So marami kang mabibili, marami kang ma-upgrade dito sa sasakyan ito. Pinalitan na rin natin to ng kanyang headlight. So ngayon bumili tayo ng bago. So far nasira na kasi yung kanyang yung LED headlights na pinalit natin. So yung pinalit natin guys is yung si Orion. Pero tawag nito, papalitan pa lang natin. So coming pa yung si Orion na Alpha. So abangan niyo yung vlog natin yan guys. So ngayon guys, ayan. So dito na tayo sa budget. So syempre pag-usapan natin yung budget, kung magkano yung magagastos nyo or magkano ba yung budget na kailangan nyo kung may plano kayong bumili ng sasakyan, and then you are considering to buy a Mitsubishi Mirage G4 na GLS. Ayan, I would say na mas maganda guys kapag GLS na, kasi nga top of the line na siya na Mirage. So wala na kayong masyadong i-upgrade, no. Alright, ang presyo nito guys, no, usually hindi na talaga to lumalampas ng 300,000. So masyadong mahal na kapag may 300,000 na kayong nakitang ganito Mirage. Pero siguro kapag 300,000 guys, siguro naka-set up, sobrang hinog pa ng kanyang mileage. Katulad nito guys, yan. So nakuha namin to guys na ang takbo niya ay nasa 55,000 pa lang. So 2020 rin namin nabili. So mga 9 years, 55,000. So hindi talaga siya masyadong laspag yung sasakyan. Kaya nga nagkaroon ng ng tawag nito rust or yung kalawang sa ilalim, kasi nga hindi siya napapatakbo. Tapos yun, siyempre nauulanan, nababasa yung ilalim hanggang sa magkaroon ng kalawang. So yan, pagka ganun guys, nagkataon na makakita kayo ng hinog, yun talagang hindi pa laspag. Less than, let's say it's around 50,000 or 60, 70,000 yung pinaka okay na yon sa mga ganitong model, no. Pero pag medyo lumampas na ng 100,000 guys, syempre let's say ang budget niyan is around 200,000 or 200,000 mahigit, or kung makakita kayo ng mas mababa, yung mga GLX na variants, yun baka makakita pa kayo ng mga 180, 190. Yun, sagara na talaga yun guys, tsamba-tsambahan na rin, depende na rin talaga sa condition. Pero if we say na yung talagang regular market value nito guys, ayan, so let's say mga 250,000 pababa or 250,000 pataas, yun yung market value nito ngayon guys. Alright, so
sa mga gustong bumili ng kanilang second hand na family car, ito guys, try nyo itong ating Mitsubishi Mirage G4. For me, wala akong masabi, still napakasulit for this year 2026. Still I'm using this car for my job, yan, sa trabaho ko, kahit sa long distance na biyahe namin, kasi umuwi kami weekly sa probinsya ng misis ko. Yan, it's around 100 kilometer yung tinatakbo namin back and forth, so it's around 200 kilometers yan so far. Yan, sa kondisyon ng sasakyan, sa presyo, so far okay kami dito sa Mirage na to, sa sasakyang ito. Alright guys, so I hope you enjoy watching this video at sana po natulungan kayo na to find a car na pasok sa budget nyo guys, 300,000 below. So yan guys, maraming salamat po. Thank you for watching. Have a nice day.